para sa iyo. Ano pa kaya kung ang nagdarasal para sa iyo ay ang Panginoon? Ang ebanghelyo nating binasa ngayon, kung susuriin po natin, ito ay ang panalangin ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Napakasarap na malaman natin na mismong Panginoong Yesus, ipinagdasal niya tayo at ipinagdarasal pa rin niya tayo hanggang sa mga sandaling ito. Ngayon mga kapatid, ang gusto ko po suriin natin ay ito. Ano kaya ang nilalaman ng dasal ng Panginoon para sa atin? Alam mo ninyo, hindi ho ba pag tayo nagdarasal, sa dasal ng tao, doon mo malalaman kung ano ang nilalaman ng kanyang kalooban? Hindi ho ba pag nagdarasal tayo, marami tayong mga bagay-bagay na nasasabi na kuminsan sa mga ordinaryong tao, hindi ho natin nasasabi. Pero sa dasal, nasasabi natin. Kasi sa dasal, pag nagdarasal tayo, talagang nagiging totoo po tayo eh. Wala na tayong itinatago pag tayo nagdadasal. Kung ano yung mga lumalabas sa mga bibig mo, yun talaga ang nilalaman ng iyong puso. Yun talaga ang nilalaman ng iyong kaisipan. Amen? Kaya sa pagdarasal, doon mo talaga makikilala. Doon mo malalaman kung ano ang laman ng puso, ang isip ng isang tao. Ngayon, kung si Jesus sa ebanghelyo nating binasa, siya ay nagdasal sa kanyang ama, ang tanong, ano kaya ang laman ng kanyang puso? Ano kaya ang laman ng kanyang kaisipan? Sa akin pong pagninilay-nilay, 3 bagay ang nakita ko na nilalaman ng dasal ng Panginoon sa ebanghelyo nating binasa. At ano po ito? Ang una, ay naku, napakaganda. Napakaganda ng unang nilalaman ng dasal ng Panginoon para sa atin. At ano po yun? Ang sabi niya, Diyos Ama, ika niya. Ama, ika niya, ingatan niyo po sila. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang unang hiniling ng Panginoong Yesus sa kanyang Ama, ingatan tayo. Hindi ho ba masarap pakinggan yun? Na ipinagdarasal tayo ng Panginoon sa kanyang Ama na ingatan niya tayo, huwag niya tayong pababayaan. Alam mo ninyo mga kapatid, kung minsan yan po nakakaligtaan natin sa buhay natin eh. Akala ho natin kung minsan pinababayaan na tayo ng Panginoon eh. Lalong-lalo na pagka tayo dumaranas po ng mga problema, ng mga pagsubok, ng karamdaman. Kung minsan ang pakiramdam natin, nasaan ng Diyos? Kung minsan nagtatanong tayo, meron nga bang Diyos? Mga kapatid, sumampalataya kayo, maniwala kayo, mayroon Diyos na hindi tayo pababayaan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi kaya nakakasiguro tayo na mayroon Diyos na nag-aalaga sa atin. Mismong ang anak niya, iyan ang kanyang idinalangin, Ama, ingatan mo po sila. Napakasarap pakinggan na sa buhay pala natin, araw-araw, tandaan ho ninyo to, araw-araw sa buhay natin, mayroon tayong Diyos Ama na nag-iingat sa atin. Na kailanman, hindi niya po tayo pababayaan. Amen? Kaya ang tanong sa atin ngayon, sa buhay mo ba nakikita mo at nararamdaman ang pag-iingat ng Diyos? Yan ang tanong mo sa sarili natin. Dapat sa buhay mo, lagi mo nararamdaman yon bilang isang anak ng Diyos, bilang sumasampalataya sa Kanya. Dapat araw-araw, walang sandali na hindi mo maramdaman ang pag-iingat ng Diyos sa inyo at sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, yan ang unang-unang mabuting balita na iuwi natin sa araw na ito. Ang unang mabuting balita, sa buhay natin, mayroon tayong isang Diyos na kailanman hindi tayo pababayaan dahil hiniling ng kanyang anak mismo na tayo kanyang iingatan. Palakpakan natin muli ang Panginoon. At dahil po dito, ano pa niyaya sa atin? Sana po mga kapatid, tayo rin po, kung iniling ni Jesus na ingatan tayo ng Ama, tayo rin po sa bawat isa, ingatan natin ang bawat isa. Yan din ang ipinagbibilin sa atin ng Panginoon. Kung iniling niya sa kanyang Ama na ingatan tayo, ang gusto rin ng Panginoon sa atin ngayon sa pamumuhay natin araw-araw, ingatan natin ang bawat isa. Halimbawa, kayo po mga may pamilya, pinagbibinayaan kayong pamilya ng Panginoon, ingatan po ninyo ang inyong mga pamilya. Kayong mga may kaibigan, ingatan ninyo ang inyong mga kaibigan.
Sa yung may mga samahan, ingatan ninyo ang inyong mga kasama sa inyong samahan. At ako po bilang pare, ingatan ang lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Dahil pag ginagawa natin yan, anong ibig sabihin nun? Sinusunod natin ang kahilingan ng Panginoon sa Kanyang Ama. Amen? Palakpakan natin muli ang Panginoon. Kaya, mga kapatid, sa misang ito, uwi tayo masaya. Diyos ko, ang sarap. Ang sarap malaman, ang sarap maramdaman na mayroon tayong Diyos na nag-iingat sa atin at hindi tayo pababayaan. Amen? Pangalawa, na mensahe po ng ating Ebanghelyo, ang sabi rin po ni Jesus sa kanyang pananalangin, Ama, ikanya, hindi ko dinadalangin na ialis mo sila sa daigdig. Pero, ang sabi ni Jesus, isinusugo ko rin sila kung paanong ako ay iyong isinugo. Ang ibig sabihin, ang pangalawang dalangin ni Jesus, sana tayo mga iniwan niya, ngayon siya'y bumalik na sa kanyang Ama, ipagpatuloy ang kanyang nasimulan na pagliligtas sa sanlibutan. Amen? Palakpakan din natin ang Panginoon. Kaya, ang pangalawang hiling ni Jesus, ang pangalawang ninanais na mangyari, sana kung ano yung nasimulan niya, may mga taong katulad natin na maglalakas loob na magpatuloy sa kanyang nasimulan. At ano po sinimulan niya? Ang pagtuturo tungkol sa katotohanan. Walang iba kung hindi ang katotohanan lamang. Kaya mga kapatid, sana sa buhay natin, ganyan din po ang makita sa atin ng Panginoon. Sana makita rin po sa atin na sa araw-araw natin pamumuhay, ipinagpapatuloy natin ang sinimulan ng Panginoon na pangangaral, pagtuturo tungkol sa katotohanan. At ang katotohanan ay walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya, ang tanong naman natin ngayon sa sarili natin, pangalawa, na ipagpapatuloy ba natin ang misyon ng Panginoon? Ngayong siya'y bumalik na sa kanyang Ama, isa sa mga dalangin niya, magpagpatuloy ang kanyang misyon. Ang tanong sa atin ngayon, meron kaya tayong lakas loob na ipagpatuloy ang kanyang nasimulan? Kung pagbabasihan po natin ay ang pagpapatuloy, muli, itong samahan po natin, itong kapatiran Divine Mercy ay isang patotoo na kailanman ang sinimulan ng Panginoon ay hindi magwawakas. Amen? Dahil itong gawain po ninyo ay isang patotoo ng pagtuturo tungkol sa katotohanan, ang pagtuturo tungkol sa salita ng Diyos ay nagpapatuloy hanggang sa mga sandaling ito. Yan po ang hangad ng samahan na ito. Ang hangad ng samahan na ito, higit sa lahat, maibalik ang ating kapwa-tao, mailapit ang ating kapwa-tao sa ating Panginoon. Kaya sa tuwing meron tayong isang kapatid na nakikita natin nagbabalik loob ng dahil sa ating samahan, ng dahil sa ating kapatiran, yan po ay isang totoo na ang misyon ng Panginoon ay nagpapatuloy sa ating lahat. Amen? Kaya kayo pong mga lahat na naririto, ngayon kayo tumugon sa panawagan ng Panginoon. Ngayon kayo tumugon sa kanyang panyaya na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Wag na wag po kayong titigil, wag na wag po kayong susuko sa binigay ninyong pagtugon sa kanyang panawagan. Amen? Kaya magpakatatag din po kayo. Dahil sa pagtugon ninyo sa panyaya ng Panginoon na ipagpatuloy ang kanyang katotohanan. Kaya sabi ng Ebanghelyo, ano sabi niya? Dahil sa pagtugon ninyo sa kanyang panyaya, dahil sa pagtugon ninyo sa kanyang katotohanan, anong gagawin ng daigdig sa inyo? Kapopotan kayo. Kapopotan ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin, maraming tao ang magagalit sa atin. Maraming tao ang hindi makakaunawa sa atin. Pero ang paniniwala natin, sa puso natin at sa isipan natin, ang ipinagpapatuloy natin ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos, walang iba kung hindi ang katotohanan. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Kaya sa inyo po lahat, yan ang pangalawang mabuting balita na nais kong iwi sa inyo. Kung kanina, ang sabi ko po, unang gusto kong maramdaman natin yung tuwa na iniingatan tayo ng Panginoon. Ang pangalawa na gusto ko namang maramdaman natin sa misang ito, naway yung tuwa na tayo biniyayaan ng Diyos
na tayo ay magpapatuloy sa kanyang nasimulan na kabutihan sa pagtuturo tungkol sa katotohanan. Amen? At pangatlo at pinakahuli na nilalaman ng kanyang dasal, ang sabi niya, Ama, dalangin ko, ika niya, naway silang lahat ay maging isa kung papaanong ako at ikaw ay iisa. Nang ibig sabihin, ang isa pang panalangin ng Panginoon sa kanyang pagbalik sa Ama, naway tayong lahat ay